Okay mga tol, tuturuan ko kayo ngayon kung paano magpataas ng weapon at equipments level. Punta muna tayo dito sa characters. Tapos dito naman sa my blueprint. Makikita natin dito ang mga weapon at equipments blueprints. Kapag ang background ng isang weapon or equipments ay blue, ito ay rare item. Makikita natin dito na may mga item na naka-highlights pati na rin ang pangalan nito. Ibig sabihin yan ay permanent blueprint na. Ang mga epic na items naman ay kulay violet ang backgrounds. At ang legendary items naman ay dilaw. Paano magkaroon ng permanent na blueprints? Gagawa tayo ng ibang tutorials para dyan. Balik na tayo sa pagpapa-level ng weapons at equipments. Una, kailangan natin ng Artifacts Blueprint. Ano ang Artifacts Blueprint? Meron dalawang klase ng blueprint. Ang una ay ang Equipment Blueprint. Ang Equipment Blueprint ay naglalaman ng mga rare at epic na blueprint ng mga equipments. Ang pangalawa naman ay ang Artifact Blueprint. Ito ay naglalaman naman ng mga legendary equipment blueprint. Paano naman magkakaroon ng mga blueprints? Ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng blueprint ay ang mag-trade sa Meat Cuisine Exchange Merchant. Ang ibang paraan naman ay chance lang, gaya ng pag-kill ng mga mobs at boss, at ito ay magda-drop ng item. Ang pag-farm din ng mga bush ay nagda-drop din ng item, at ang isa pa ay ang pag-open ng mga treasure chest. Kaya ang pinakamabilis talaga na way para magkaroon ng artifacts ay ang pag-trade sa Meat Cuisine Exchange Merchant. Okay, magsimula na tayong mag-craft ng weapon at magpa-level nito. Ang bawat weapon blueprint ay mayroong kanya-kanyang crafting facility. Need mo lang tumabi malapit sa crafting facility upang ma-craft ang weapon na gusto mo. Dahil wizard ang class ko, magka-craft ako ng pang-wizard na weapon. Wanderer Staff, Crafting Facility Meditation Study. Material item staff. So ang kailangan natin ay dalawang staff, isang branch, isang silver bar, at isang gold bar. Meron akong 4 na staff na pwedeng pagpilian. Tandaan kapag mamimili ka na ng gagamitin mo sa pag-craft ng artifact weapon mo, tignan mo muna ang tier ng weapon at piliin lagi ang mas mataas na tier para sa magandang stat na kalalabasan ng artifact weapon. Saan makikita ang tier ng weapon? Click mo yung blueprint. Tapos click mo naman yung picture ng equipment. Ayan ang tier ng equipment. Hanggat maaari, huwag kayo mag-combine ng dalawang magkalayo ng tier sa artifacts dahil hindi maganda ang kalalabasan at masasayang lang ang materials nyo. Ngayon ay mag-craft tayo ng iba't ibang tier para makita natin kung gaano kalayo ang diferensya ng low tier, mid tier at high tier na weapon. Tandaan ulit bago kayo mag-craft ng artifacts, check nyo muna ang weapon kung ito ay upgraded na ba para ito sa mas magandang stat ulit. Pagmasdan ng crude staff, ang isa ay may blue, ito ay upgraded, at ang isa naman ay walang blue dahil ito ay hindi upgraded. Para makapag-upgrade ng weapon, gagamit tayo ng Vision Blueprint. Ayan, choose equipment to upgrade. Ngayon, i-upgrade na natin ang isang crude staff. Ayan, from normal to rare, makikita nyo na nagkaroon na din siya ng blue. Ngayon, uunahin muna natin yung dalawang crude staff na walang upgrade. Ang crude staff ay meron lamang 0.5 na tier, kaya ito ay low tier. Kapag nag-craft tayo ng equipment, kadalasan ay unidentified item ito, kaya gagamit tayo ng identification incantation or pwede din mag-identify item sa meditation study, need lang ng do mana motes.
So ayan, meron na tayo Legendary Weapon Level 1. Tumaas din ng 0.5 ang tier nito at ang damage ay 8.12 to 25.71. Isusunod na natin ang Crude Staff naman na meron ng upgrade. Ang upgrade o rare na weapon kadalasan meron na itong level. Kapag magka-craft tayo, lagi natin uunahin ilagay ang mas mataas na level at yung mas mababa naman ang sa susunod para mas mataas din ang kalabasan ng level ng equipment. So ayan ang difference ng walang upgrade at merong upgrade pero parehas ng tier. May gap sa levels at may gap din sa damage at hit accuracy. Ang level ng staff natin na ginamit ay plus 2 at plus 1. Dapat ang level lang nalalabas dyan ay plus 3. Pero dahil parehas naka-upgrade ang weapon, kaya siguro ito nadagdagan ng isang level. Ang max tier ng staff na weapon ay 6, pero merong ibang class ng weapon na umaabot ang max tier ng 7, parang sa sword ata or blunt na klase yon. Ngayon ang isusunod natin ay ang oak staff. Ito ay merong tier na 3.5, ang low tier ay 0, at ang high tier naman ay 7. Kaya itong oak staff 3.5 ay mid-tier. Itong oak staff na gagamitin natin ngayon ay walang level pero upgraded. At ang isa naman ay level 1 at upgraded din. Expect ko na lalabas dyan ay level 1 or level 2. So ayan na nga ang lumabas, meron na namang dagdag na level dahil nga siguro ito sa upgrade. Ngayon ay i-compare natin itong mid-tier sa low tier, same naman silang upgraded. Yung mid-tier natin kanina na dalawang 3.5 ngayon naging tier 4 na ito. Ngayon pag-compare natin yung mid-tier at low tier, pansinin nyo yung damage nila ang laki na masyado ng gap dahil nga ito sa tier. Yung sa level naman nila, mas mataas ang gamit natin sa low tier kaya mas mataas ang level nito. Ngayon ay isunod na natin ang huli ang high tier. Gagamit tayo ng dalawang old staff at meron itong tier na 5.5. So ngayon ang gagamitin nating old staff ay level na 1 at ang isa naman ay level 2. So ang expected ko dyan ay magiging level 3 ang kalalabasan ng weapon. Oops! Sorry, need pa pala muna natin ng level 5 weapon craft bench. I-check muna kung kaya ma-upgrade, baka walang materials. Okay, goods. Buti na lang meron. Okay, balik na tayo sa crafting. Wow, dalawang level ang pa-bonus. Siguro ganyan talaga kapag high tier na ang ginagamit sa pag-craft. Ngayon ay, i-compare ulit natin ito sa huling ginawa natin, ang mid-tier. Ayan, kita naman natin ang laki rin ng gap nila sa damage, high tier versus mid-tier. Kaya kung magka-craft kayo ng artifact weapon nyo, gumamit na kayo ng mga high tier na weapon para sa magandang kalalabasan. Ngayon, paano naman patataasin pa ito? Para tumaas pa ang stat nito, ang sunod nating gagawin ay pagsasamahin naman natin ang dalawang artifact weapon na ginawa natin. Pero bago yan, papataasin muna natin ang mga tier ng iba nating artifact weapon natin sa pamamagitan ng pag-refine ng artifact weapon sa Magic Equipment Bench. So ayan, meron din mga kailangan na materials para mag-refine ng artifact. Magko-collect muna ako bago natin umpisahan mag-refine.
So ayan, uunahin na natin ay refine ang mga matataas na tier. Bakit ire-refine mataas na nga ang tier? Ire-refine natin ito para madagdagan pa ang level. Ang pagre-refine ng artifact ay hanggang 5 beses lang. Kapag lumagpas ka na sa 5, pwede pa rin mag-refine pero hindi na tataas ang level mo. Kaya parang nagsasayang ka na lang ng resources. Ice House, mali pala ang na-refine natin. Yung sa tabi ng Tier 4 na merong nakaparenthesis, ayan ang bilang kung ilan beses mo na na-refine ang artifact equipment. Itong staff natin na to ay low tier na 1 kanina. Kita nyo nakatatlong refine at yung tier niya ay naging 4 na. Sa kada refine nadadagdagan ang tier ng isa. Kung umabot na ng 6 or 6.5 or 7 ang tier, hindi na ito madadagdagan kahit pa patuloy na mag-refine. Isa pang tandaan ng high tier ay pwede mo pa itong i-refine upang madagdagan ang level, pero kapag umabot ka na sa 5 refine, hindi na tataas pa ang level at masasayang na din ang resources. Ngayon tapos na tayong mag-refine at pagsasamahin na natin ang dalawang artifact para gumawa ng panibagong artifact at dito din tataas ang level dahil magsasama na ang level ng dalawang artifact. Ito yung high tier natin kanina, kita nyo sa 5 refine, hindi na nadagdagan ang tier nito. Pero ang level niya ay nadagdagan ng 2 at tumaas ang damage. Ito naman yung mid-tier natin kanina. Sa 6 na refine, nadagdagan ang level nito ng 2 at ang tier naging 6 na dahil ito ay max na. Ngayon, same na silang high tier kaya pagsasamahin na natin sila sa iisang artifact. Kapag magko-combine na kayo ng dalawang artifact, dapat ang pagitan ng level nila ay kaunti lang. Okay na yung 5 lang ang pagitan, kapag kasi malayo ang pagitan, ito ay pwede mag-failed. Kapag nag-failed ang pag-combi ng dalawang artifact, ang pwede kalabasan ay kaunti lang ang madagdag na level. Ayan, level 7 plus level 5, kaya naging level 12. Kapag mataas na ang level ng artifact, minsan, sakto pa rin ang pag-add ng mga level nito, minsan naman ay kulang na dahil mataas na ang level. Pero meron pa din time na merong bonus, or mas mataas ng level katulad sa kanina. Kung ang artifact mo ay mahirap makahanap ng required materials, meron pang isang way para medyo mabilis mo pa din ito mapataas ng level kahit gipit ka sa required na materials ng artifact. Ito ay pagta-transfer ng attributes ng isang weapon sa isa pang weapon. Kapag nag-transfer ka ng attributes, pati ang level nito ay nalilipat, pero minsan ay napi-failed din. Gagawa ulit tayo ng example para makita ninyo. Kailangan ko muna gumawa ulit ng mga weapon na kakailanganin natin. Pwede kayong gumamit ng high tier at low tier dito sa way na to. Ilalagay nyo lang ang high tier sa base weapon or item to enhance. At ang low tier naman ang magiging sacrifice. Kapag gagawin nyo na to, dapat ang gagamitin nyo ay upgraded na weapon at merong level. So ayan, gumamit tayo ng level 2 sa base weapon at level 1 naman sa pang-transfer ng attributes. Sa ayan, meron na agad tayong level 3 na rare weapon.
So ganun ulit meron ulit tayong level at ilalagay ulit natin ito sa base weapon or item to enhance at yung isa naman level ayon yung sa sacrifice natin. Sa ganitong way kailangan mo lang ng madaming mana motes. So ayan, meron tayong dalawang level 3 na old staff ngayon, gagawin na natin ulit silang artifact. So ayan, meron na agad tayong level 6 na artifact at tataas pa yan kapag na-refine. Diba nakita nyo naman kanina palagi lang lumabas ay 3 or 4, nakachamba lang kanina sa level 5. Kung nagustuhan mo ang ating tutorial, pa-like naman ng video natin at mag-comment kung anong gusto mo pa na matutunan about sa larong ito at gagawan ulit natin yan ng tutorial. Share nyo na din para makatulong din sa iba. Thanks for watching. Bye!